Hindi halata na mayaman siya. Wala man lang siyang suot na mamahaling jewelry o relo man lang. Totoo kaya ang sinasabi niya? Baka naman niloloko lang ako nun. Bulong ni Joy sa sarili. Nang makarating siya sa palapag, kung saan siya tutungo, ay naabutan niya ang kanyang ina sa hallway. "Oh anak, saan ka galing?" Tanong nito. Hinila ni Joy ang kamay ng kanyang ina at dinala sa dulo ng palapag, kung saan mayroong resting place. May mga sofa at halaman doon, at doon sila naupo. "Mag-usap tayo, Ma'am." "Tungkol saan?" "I know I agreed sa marriage na to, but is it too much?" Tanong ni Joy. "Ang alin, anak?" "To have a child with Liam." "Anak, kasal na kayo. Magkakaroon kayo ng anak. I can also see na maayos naman ang pakikitungo sa'yo ni Mr. Cheng." "Ma'am, hindi naman palaging maayos siya. Minsan nakakainis siya." "Normal lang yun, anak. Hindi ba't may mga araw din naman na wala ka sumud? Hindi ba?" "Ma'am, bakit ba mas kinakampihan mo yon?" Inis na sambit ni Joy. Napahawak siya sa kanyang sintido. Sumasakit ang ulo niya. Pakiramdam niya ay may stress siya sa kanyang magulang kaysa sa trabaho nito. Later on, uuwi na kayo sa bahay niyo ni Liam. Sa malaking subdivision kayo ipinagpatayo ng bahay ni Mrs. Cheng. "What if I really got pregnant? Then, it's good thing. But what if he's just like my father? Pabayaan ako. Hayaan ako mag-suffer mag-isa. Saktan ako physical, emotionally, mentally." Napatigil siya ng hawakan ng kanyang ina ang pisngi nito. "I know you're frustrated. I am really sorry for doing this. I just realized that maybe sobrang desperate ko na maisalbang kumpanya natin. I sacrificed my own daughter." "Mom." "Anak, I will do everything. Once nasaktan ka ng lalaking yon, I will let you file a divorce." "Ma'am? Totoo po ba?" Napayo ko ang ina nito. Tila ba wala siyang magawa. Hindi niya kayang bumalik sa hirap. "I know it's hard, but sige." "Thanks, ma'am. I'm sorry. I am trying my best to have a good relationship with him." "Thank you, anak. Thank you." "Oh, Liam, kanina ka pa ba dyan?" Tanong ng ina nito nang malingunan ang lalaki. "No, Ma'am Minerva. Napadaan lang po ako." "Pack your things, Joy. We're about to leave in an hour," sabi ni Liam. Tumango si Joy at tumayo na. Naunang naglakad si Joy at nakasunod naman si Liam. Napahinto siya sa gitna ng hallway. Narinig ni Liam ang buong pag-uusap nilang mag-ina. Pakiramdam ni Liam ay dinudurog ang puso niya. Sa ilang araw na magkasama sila, ay tuluyan nang nahulog ang loob ni Liam. Ngunit ngayon ay nalaman niyang may balak pa si Joy na hiwalayan si Liam. "I thought you liked me too. Kaya ka pumayag na gawin natin ang bagay na yun kagabi eh." It turns out, napabuntong hininga si Liam. Tuluyang pumasok ng silid si Liam. Nadatnan niya ang kanyang asawa na nakabihis na ng pang-alis. Hapit na dress yun at halos lumawa na ang kanyang dibdib. "Are you really wearing that?" Tanong ni Liam. "Oo. Bakit? Last na to. Wala na akong damit." Anya. "Then, wear my jacket. Malamig sa eroplano. Baka sabihin ng mom mo pinababayaan kita," sabi ni Liam at inabot kay Joy ang jacket. Napaawang ang labi ni Joy. Hindi niya akalain na muling may i-offer sa kanya si Liam. "Thank you. Nga pala, mamaya uwi na tayo sa bahay natin. Paano yung mga gamit ko?" Tanong niya. "I don't know, pero ang sabi sa akin ni Ma'am, lahat ng gamit natin ay nandoon na." "Ganoon ba? Okay pala. Mamaya mag-aayos na lang tayo." Hindi na kumibo pa si Liam. Itinuon na lamang ni Joy ang kanyang atensyon sa cellphone nito.
Nakita niya ang mga headlines ng news patungkol sa kanilang relasyon. Marami ang natuwa. Pero may ilan ding negatibong komento ang nabasa ni Joy. Ilang sandali pa ay may kumatok sa kanilang pinto. Akmang tatayo siya ngunit inunahan siya ni Liam. Pagbukas nito ng pinto ay nakita niya ang ina ng lalaki. Mga anak, ready na ba kayo? Makikita niyo na mamaya ang dream house na ipinagawa ko para sa inyo. Sigurado akong magugustuhan ninyo ang design ng bahay. Abot langit ang ngiti ng ina ni Liam, sabay yakap kay Joy. Sigurado po akong magandang bahay dahil kayo po ang nag-design. Ang gaganda din po kaya ng taste nyo. Pambobola ni Joy sa ina ni Liam. Napakunot naman ang noo ni Liam kay Joy dahil halata sa kanyang mata na napipilitan lamang ito. Mas lalong nawalan ng amor si Liam kay Joy. Guys, are you ready to go home? Yes, Mom. Gabi na nang makarating si Liam at Joy sa kanilang malaking bahay. Nasa 250 square meter ang sukat nito. Tamang-tama lamang para sa kanilang dalawa. Home sweet home, lovebirds, sabi ng ina ni Liam, sabay abot kay Joy ng susi ng bahay. Napangiti naman si Joy. Uwi na rin kami. Sana mapuno ng pagmamahalan ang bahay ninyo. Dagdag pa ng ina ni Joy. Thank you po. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Sabi naman ni Joy. Kumabay lamang si Liam sa dalawa bago tuluyang isarado ang pinto ng van na sinasakyan ng kanilang magulang. Nang tuluyan na silang umalis, ay isinarado na ni Liam ang gate. Ay nawala ang ngiti ng mag-asawa. Open the doors. Ang lamok dito sa labas, utos ni Liam. Mabilis na kumilos si Joy. Nadatnan nila ang kanilang mga gamit sa living room. Kahon-kahon yon. At may mga pangalan nila. Grabe. Mukha akong pinalayas. Nakakahon talaga. Mukhang balikbayan box. Sambit pa ni Joy. So much work to do. Kaya ayokong ikasali. Sambit naman ni Liam habang hinila ang kanilang mga maleta papasok ng bahay. Binuksan ni Liam ang lahat ng switch ng ilaw. Lumiwanag ang buong bahay, dahilan para mamangha si Joy sa ganda ng kanilang tahanan. Grabe, minimalist style. Sobrang aesthetic, white and wood theme, sambit ni Joy. Binitawan niya ang kanyang bag at naglakad sa buong bahay. Kumpleto na ang gamit. Maski ang furniture. Napahawak si Joy sa malaking oven nito. May air fryer pa sila, rice cooker, at electric stove. Nakita niya rin ang coffee maker. Na-excite siyang gumawa ng kape. Sagot ba nila ang supply natin? Tanong pa ni Joy sa asawa. Of course not. May joint account na tayo sa bangko. All of our monetary gifts from the wedding were sent there by Ma'am Secretary. Talaga ba? Nakamagkano? 800,000 pesos. What? Napatulala si Joy sa laki ng pera na nakuha nila. Converted na lahat sa peso. Most of them sent foreign money. That's why mataas talaga kapag converted sa peso eh. Sabi pa ni Liam. Ang galing naman. Ang yayaman kasi. Komento naman ni Joy. Hindi lang yon. May mga business partners din akong hindi monetary gifts ang bigay, but stocks and shares sa businesses. Ibang klase ka talaga. Namamanghang sabi ni Joy. Alam ko, ako lang to. Pagyayabang pa ni Liam. Sus, pero in fairness, ang galing ang pumili ng mami mo. Ang ganda ng bahay. Right, I just check the rooms. Nabanggit ni Ma'am na 4 ang kwarto. Ang dami naman. Yup. Kaya yung isa ay sa'yo na. Pumili ka na lang. Napatigil si Joy sa sinabi ni Liam. Nakaramdam siya ng kaunting lungkot. Muli niyang naalala na magsisimula na ang wala nilang pakialamanan sa buhay ng bawat isa. I'll get the first door. This is my room. Sigaw ni Liam mula sa second floor. Nakatitig lamang si Joy sa hagdanan.
Hindi siya makaakyat. May kung anong bahagi sa pagkatao niya ang nalulungkot. Ano ka ba, Joy? Hindi ba mas okay to? Hindi na kayo tabi matutulog. Bulong niya sa sarili. Oh, ano pang itinatayo-tayo mo dyan? Dinig sa buong bahay ang baritonong boses ni Liam. Ha? Get your things. Anyway, bahala ka kung kailan mo gustong mag-ayos. Tinalikuran siya ni Liam, habang bitbit nito ang maleta patungo sa kanyang silid. Napabusahot naman si Joy. Hindi niya alam kung kakayanin niyang buhatin ang kanyang mabibigat na gamit. Bahala na, kahit masira ito. Bulong ni Joy sabay hawak sa handle ng maleta. Malakas ang kalampag ng maleta nito sa hagdanan. Kada baitang ay humahampas ang gulong nito. What that sound? Sigaw ni Liam at lumabas ng kanyang silid. Napatingin si Joy sa kanyang asawa. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdanan. Napabuntong hininga si Liam nang makita ang ginagawa ni Joy. Kabago-bago ng bahay natin, dudumihan at sisirain mo? Inis na sabi ni Liam. Hindi Okay naman yung hagdan. Maleta ko ang hindi. Anya. Kahit na ba? Ako na nga magbibitbit niyan. Mabilis na lumakad si Liam patungo kay Joy. Napangiti si Joy sa pagtulong sa kanya ni Liam. Naisip niyang lumugar na lamang sa tabi ng kwarto ni Liam, kaya iyon ang pinto na kanyang binuksan. Wow! Ang ganda! Ang laki ng kama! Sambit pa nito. Tumayo siya sa life-size mirror, nakatabi ng vanity table. Tiningnan siya ni Liam. Ngunit mabilis itong nag-iwas ng tingin. Binuksan ni Joy ang kanyang maleta at inilabas ang mga damit nito. Kailangan nating magpa-laundry, sabi niya kay Liam. Bukas ng umaga, darating ng mga maids na hinire ko. Sila nang bahala sa laundry. Ganun ba? Bukas ba papasok ka na sa work? Ako kasi sa Monday na, sabi ni Joy. Papasok ako bukas. Okay. Bakas ang lungkot sa boses ni Joy. Alam niyang hindi na siya madalas magkakasama ni Liam. Lalo na't magkaibang kumpanyang kanilang pinapasukan. Nakita ni Joy na binitbit na ni Liam ang kanyang mga gamit na nasa kahon. Pinagsama-sama yun ni Liam sa gilid ng pader. Salamat, Liam. Tumangaw lang ang lalaki at pumasok ng muli sa silid nito. Nagsimula nang mag-ayos ng kwarto si Joy. Tuwang-tuwa siyang makita ang collection niya ng make-up na nakaayos na. May sarili itong storage sa kanyang silid. Grabe, 10:00 na pala ng gabi. Ito palang naaayos ko. Bulong niya sa sarili. Biglang kumulo ang kanyang tiyan. Akmang lalabas siya ng pinto upang humanap ng makakain sa pantry nila. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Ay kabayo! Gulat na sigaw ni Joy. We didn't eat dinner. I cook noodles. Baka gusto mong kumain, sabi ni Liam. Aba, himala at inaya mo ako. Siguro na-fall ka na sa akin. Tingnan mo, pinapakain mo pa ako kahit wala na sila, ma'am. Biro ni Joy. Are you okay? Marami lang akong naluto at hindi ko yun mauubos. Isa pa, imposible ang iniisip mo, sabi ni Liam at mabilis na tumalikod. Nadismaya si Joy sa sagot ng lalaki. Nakaramdam siya ng hiya. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi yon. Tahimik siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina. Nakaupo na si Liam sa dining table. Kumakain ng noodles habang nagsa-cellphone ito. Kumuha si Joy ng mangkok at kumuha ng pagkain. Nakaupo si Liam sa dulo ng hapagkainan. Kaya naman naupo din sa kabilang dulo si Joy. Hello, yes. I will see you tomorrow, sabi ni Liam sa telepono. Napakunot ang noo ni Joy. Iniisip kung sino ang kikitain ni Liam bukas. Nagtama ang kanilang mga mata. Pero mabilis na umiwas si Joy. Inubos niya ang kanyang pagkain. Ako nang maghuhugas. Magpahinga ka na, sabi ni Liam
at kinuha ang kanyang pinagkainan. Salamat. Nailang nasagot ni Joy. Tumungo na siya sa kwarto at nagpatuloy sa pag-aayos. Habang si Liam ay napahampas sa lababo. May parte sa kanya na nagigilty siya sa kanyang ginagawa. At sinasabi kay Joy, ngunit hindi niya pa rin makalimutan ang mga sinabi nito sa kanyang ina. Why did you marry me, Joy? Kung balak mo lang din akong iwanan kapag hindi tayo magkasundo. Bulong ni Liam. Piniga niya ng madiin ang sponge sa inis. Kinabukasan, masakit ang katawan ni Joy na bumangon sa kanyang kama. Pagod na pagod siya. At tila ba hindi makapagpahinga sa pagtulog nito. Lumabas siya ng kwarto at nagulat nang may makasalubong siyang babaeng nakaputi. Ay, Sus Mariosep! Sigaw ni Joy at napahawak sa dibdib. Ay, good morning po ma'am. Ikaw ba yung maid? Tanong ni Joy. Ako nga po, Marta po ang pangalan ko at ito po si Manang Betty. Sabi ng babaeng halos kaedaran lamang niya. Hello po ma'am. Nahihiyang sabi ni Manang Betty habang bitbit ang laundry basket na may lamang mga damit ni Liam. Nasaan po pala si Liam? Tanong niya. Naku, kakaalis lang po. Kani-kanina lang. Binili niya ho kayo sa amin ma'am. Naghanda po kami ng almusal. May longganisang matamis po doon, kamatis at sinangag. Kumain na po si sir, sabi ni Marta. Ganoon ba? May halong lungkot sa boses ni Joy. Ang akala niya ay maipagtitimpla pa niya ng kape si Liam. Excited pa naman siyang gamitin ang coffee maker. Ma'am, pwede ho ba akong pumasok sa kwarto niyo? Kukunin ko lang po yung laundry basket, sabi ni Manang Betty. Sige po, feel free po kayong pumasok sa kwarto. Alam kong malaki ang tiwala sa inyo ni Liam. Kaya kayong kinuha niya, sabi ni Joy at saka ngumiti. Opo ma'am, makakaasa po kayo. Gagawin po namin ang lahat para magtagal dito. Kailangan din po namin ng permanenteng trabaho sagot naman ni Marta. Kung ganon, pagkatapos kong kumain, pwede mo bang imasahe yung balikat at likod ko? Sumakit kasi sa biyahe sabi ni Joy. Sure ma'am, ipaghahain ko na po kayo. Masayang sabi naman ni Marta. Napangiti si Joy. Masaya na siyang magkakaroon ng mga kasama dito sa bahay. Hindi niya mararamdaman na mag-isa siya. Marami bang kinain si Liam? Tanong ni Joy. Sakto lang po ma'am. Mag-aaway po ba kayo? Tanong nito. Bakit mo naman itanong? Nakakagulat po kasi na magkahiwalay kayo ng kwarto. Hindi po ba bagong kasal lang kayo? Marta, ang bibig mo. Hindi ba't kabilin-bilinan ni Sir Liam na huwag magtanong ng personal na bagay sa kanila? Saway naman ang Betty kay Marta. Naku, sorry po. May pagkadaldal po talaga itong bibig ko. Sabi naman ni Marta at saka yumuko. Naupo si Joy sa hapagkainan. Tinapik ni Joy ang katabi niyang upuan. Senyales na pinapaupo nito sa Marta sa kanyang tabi. Yes ma'am, sorry po. Anyat na upo sa tabi ng amo nito. Okay lang. Basta usapan ay usapan. Hindi pwedeng malaman ng magulang namin ni Liam na hindi kami okay dito sa bahay. Hindi naman namin may pagkakaila sa inyo yon. Nakikita nyo kami araw-araw, sabi ni Joy habang hinihimay ang ulam nito. Opo ma'am, hindi po nila malalaman na magkahiwalay kayo ng kwarto. Natatawa si Joy habang kumakain ito. Nang matapos siyang kumain, ay nagpamasahe siya kay Marta. Guminhawa ang kanyang pakiramdam dahil para makatulog ito. Nagising na lamang siya at hapon na. Napabalikwas ng bangon si Joy at agad na hinanap si Marta at Manang Betty. Marta? Manang Betty? Sigaw niya. Yes ma'am, nandito po kami. Nagdidilig kami ng mga halaman. Hindi pa po kayo nagtatanghalian, ma'am? Tanong ni Manang Betty. Ayos lang Manang, balak kong umalis Pupunta ako sa kaibigan ko. Okay lang ba kayo ditong maiwan? Tanong ni Joy. Oo naman po, ma'am.
Agad na gumayak si Joy dahil wala siyang sasakyan sa bahay nila ni Liam, ay nag-commute na lamang siya patungo sa bahay ng kaibigan. Hana! Sigaw ni Joy sa labas ng bahay ni Hana habang paulit-ulit na pinipindot ang doorbell nito. Joy, wait! Nagbibihis kasi ako. Pumasok ka na! Sigaw ni Hana mula sa bintana ng kanyang kwarto. Mabilis na binuksan ni Joy ang gate nito. Pagpasok ni Joy sa bahay ni Hana, ay napansin niya na sobrang linis ng bahay nila. Agad niyang hinubad ang sandal niya. Pasok! Pasok! Katatapos ko lang kasing maglinis. Alam ko kasing darating ka eh. Nakangiting sabi ni Hana habang pinupunasan ang basa nitong buhok. I miss you, Bes. Niyakap ni Joy si Hana. Kumusta ba? Hindi ka man lang nagka-sunburn sa pag-beach nyo? Bati ni Hana sa kaibigan. Naupo sila sa sofa. Nagsimulang magkwento si Joy sa mga nangyari sa kanila ni Liam noong nasa Hawaii sila. So, anong balak mo? Tanong ni Hana. Wala. Hindi naman niya ako gusto. Ayoko ring umasa. Isa pa, baka kagaya lang din siya ng ibang mga lalaki dyan. Alam mo, pansin ko sa mga kwento mo, Joy. Nagugustuhan mo yung treatment sa'yo ni Liam. Yung pag-aalaga, sweet, simple touch. Lalo na yung first sex mo with him. Hoy, ang bibig mo. Come on, Joy. Halata namang gusto mo si Liam. Magde-deny ka lang kasi hindi siya umaamin na gusto ka niya. Wala ka bang balak magmahal ng lalaki? Isa nga lang ang ex-boyfriend mo eh. Nung high school pa yon. And after that, hindi ka na nag-boyfriend pa. Kahit nga fling-fling ay wala ka. Napailing si Hana sa pagkadismaya sa kaibigan nito. So, anong gagawin ko? Tanong ni Joy. Then try to talk things with him. Malay mo, mag-work out kayo. Huwag mo muna isipin ng divorce. Hindi pa nga kayo nagmamahalan eh. Sagot ni Hana. Napatingin si Joy sa malaking tiyan ni Hana. Malapit na siyang manganak. Ako kaya? Natatakot akong mabuntis niya. Tapos hindi niya pala ako mahal. Tapos ano? Iiwan niya ako para sa ibang babae? Kagaya ni Papa? Anyat na pasandal sa inuupuan nito. Bes, masyado ka kasing mag-overthink. Just try. I can see na you really like him naman. Denial ka lang eh. Kapag hindi ka niya talaga nagustuhan, then leave. Kaysa mas masaktan ka. Sabi ni Hana. Ayokong mag-first move. Babae ako. Sabi ni Joy at nahiga na sa sofa ni Hana. So anong hihintayin mo? Aasa ka sa wala? Hindi ka naman desperada, Joy. Just do wife's duty. Alagaan mo siya. Act normal. Advice ni Hana sa kaibigan. Bigla namang nabuhayan ang loob si Joy. Dahil tama ang sinabi ni Hana, hindi siya mapaghahalataan ni Liam kung gagawin niya lamang ang duties niya bilang asawa nito. Thank you sa mga idea, Bes. You're welcome. Pauwi na rin ang asawa ko. Sabay-sabay na tayong maghapunan. Tumango si Joy at tinulungan si Hana. Sobrang laking pasasalamat niya sa kaibigan. Kahit kailan, ay hindi siya nito hinusgahan. Pagdating ng gabi, ay inihatid siya ni Hana at ng asawa nito sa kanilang bahay. Sinalubong naman si Joy ni Manang Betty. Ma'am, narito na po si Sir. Hinahanap ka po. Sabi ni Manang Betty na medyo nag-aalala. Kumaripas ng takbo si Joy papasok ng bahay. Hindi niya nakita si Liam sa dining area, maski sa living room. Kakapasok lang po ni Sir Liam sa kwarto niya, ma'am. Ah, ganun ba? Sige, thank you, Martha. Umakyat ng hagdan si Joy at dumiretso sa kwarto ni Liam. Nakalimutan na niyang kumatok kaya naman pagbukas niya, ay nakita niya si Liam na nakatayo sa tapat ng pinto. Hawak nito ang cellphone. Agad na napatingin si Joy sa cellphone nito at nagulat siyang na makitang litrato niya. Picture ko yun ah. Sambit ni Joy. No, it's not you.
Maagap na sagot ni Liam at nagsalubong ang kilay nito. Picture ko yon. Patingin nga. Lumapit si Joy. Isinarado niya ang pinto habang si Liam ay umatras at pinatay ang cellphone niya. Saan ka ba galing? I thought hindi ka alis today. Hindi ka naman nagsabi sa akin. Sermon ni Liam. Napangiti si Joy. Hindi na siya naiinis sa sermon ni Liam. Bagkus ay natutuwa na ito. Masaya na siya na magkaroon sila ng pag-uusap ng kanyang asawa. Sus, concern ka na naman sa akin. Simula ngayon, lagi na akong mag-a-update sa'yo. Biro ni Joy. At mas lumapit pa kay Liam. Paatras ng paatras si Liam hanggang tuwaman ang binti nito sa dulo ng kama. Hindi ako concerned. Nag-text sa akin si Mami. Pupunta daw siya dito. Pinalak ko na kay Martha ang bedroom mo para hindi malaman ni Mami na magkahiwalay tayo ng kwarto. Talaga? Pupunta siya? Kasama niya si Mom? Hindi ko alam eh. Patingin nga ng text. Natatawang sabi ni Joy. Pilit niyang inaabot ang kamay ni Liam. Itinaas ni Liam ang kanyang kamay, hawak ang kanyang cellphone. Tumayo si Joy sa kama upang maabot yon. Mabilis na hinablot ni Joy ang cellphone sabay bagsak sa malambot na kama ni Liam. Dumapa siya at inipit sa kanyang dibdib ang cellphone ni Liam. Joy, ibalik mo sa akin yan. Patingin muna kung hindi talaga ako yung nasa picture. Sigaw ni Joy. Naramdaman niya ang katawan ni Liam, tila ba niyayakap siya nito patalikod at ang kamay ng kanyang asawa ay nasa dibdib niya habang kinakapa ang cellphone nito. Just give it to me, sigaw ni Liam. Ayoko nga, pagmamatigas naman ni Joy. Napatigil sila nang biglang bumukas ang pinto. Oh my gosh, I am sorry to interrupt you guys. Boses yun ng ina ni Liam. Ramdam ni Joy ang pamumula ng kanyang mukha. Dahil nadatnan sila ng ina ni Liam sa ganoong posisyon. Mabilis na lumayo si Liam at naupo naman si Joy. Mom, is that what you think? It's okay. Don't be shy. Wala akong nakita. Nakangiting sabi ng kanyang ina, sabay sarado ng pinto. Napatulala si Joy sa kawalan. Mabilis na inagaw ni Liam ang cellphone nito sa kamay ng asawa. Fix yourself. Mukha kang bruha. Look at your hair. Iritang sabi ni Liam. Napairap si Joy at mabilis na tumayo.